By the way ha, ito magandang balita ito. Oh, 'di ba yung hinihiling natin sa mga congressman? Yung hinihiling natin sa mga congressman na pagli-liquidate nila ng kanilang mga budgets. Nililiquidate po nila 'yan ng by certification. Ang may akda po niyan si Lacson. Si Ping Lacson na tumatakbong senador, siya po ang may akda ng liquidation by certification. Yung hindi na ipinakikita ng mga mambabatas ang kanilang mga gastos basta papacertify na lang. O sabihin lang nila na nagamit ko na ang lahat ng mga budget nyo, mga ulul kayo. O pirmado, ibibigay nila yon sa COA tapos cleared na sila sa COA. Yung ganun kadali mag-liquidate ng budget ng mga congressman. At ang may gawa po niyan ay si Panfilo Lacson. Now, ito ang maganda. Ito ang maganda mga bossing ha. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay mayroon po siyang plano na i-revisit lahat ng mga batas natin na prone sa corruption. Ibig sabihin, kung halimbawa itong panukalang batas na ito, meron siyang butas at yung butas na yon iniikutan ng mga kawatan. Oo, para gamitin sa korupsyon ay i-revisit daw yan ni Pastor Apollo Kibuloy at makakaasa daw po tayong lahat na kapag ka naging senador siya, bibisitahin niya tong liquidation by certification at buburahin niya na to. Buburahin niya yan, mga bossing. Lahat yan. At napakarami pa pong mga plano at mga panukala nito ni Pastor Apollo Kibuloy na kung titingnan mo, hindi na siya pang senador. Pang presidente na talaga. At since, mga bossing, sabi sa akin kanina, lagi daw nilang inaabangan yung ating live stream at lagi daw binabasa ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga comments ninyo, lalong-lalo na kapag ka ang topic natin ay siya. Aba, baka pwede ilagay nyo dyan yung mga comments ninyo, yung mga gusto nyong information, gusto nyong mga mensahe na iparating kay Pastor Apollo Kibuloy. Ilagay nyo dyan, bilis! Kasi iaano na nila yan. Piniprint nila yan tapos pinapabasa kay Pastor. Para talagang, syempre, alam nyo naman, si Pastor, nakakalabas lang siya sa kanyang holding facility, sa kanyang cell kapag may mga bisita siya. And yung mga bisita niya, binibigay daw sa kanya yung mga comments ninyo. Ayan, so yung mga comments ninyo, dyan daw niya inuubos yung kanyang oras. So, sabi ni Diego Latigo, INC plus KOJC plus Mindanao, sure win na yan si Pastor. Magdilang anghel ka sana. Sabi nga ni Sense Lapper, presidential quality. Totoo yan. Talagang presidential quality. Kasi tingnan mo, yung kanya, hindi pa siya umuupo sa Senado, meron na siyang 47 bills. 47 bills, mga bossing. 47. Alam mo noon nung tumatakbo si Isko Moreno? Nung tumatakbo si Isko, meron siyang 10-point agenda. Presidente siya noon ha. Ito, makukumpara ko lang ha. Tumatakbo si Isko Moreno noon ng presidente, meron lang siyang 10-point agenda. 10 agenda. Mantakin mo si Pastor. Senador lang tinatakbuhan. Meron siyang 47 na bills or agenda na gagawin kapag ka siya ay nandiyan na at nasa amin na yung kopya na yan. Naku po. So dito mo talaga makikita na ibang klase talaga ang breed neto ni Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan ninyo, paano nyo masasabi na hindi niya kayang gawin yung mga bills na ginawa niya na mga posibleng pag nanalo siya yun ang talagang i-google niya yung kanyang 6 na taon para dito sa mga bills na to. Paano mo masasabi na hindi niya kayang gawin yun? Napalago nga niya yung Kingdom of Jesus Christ from zero hanggang sa buong mundo. Mantakin mo, nagsimula lang sila sa Davao. Wala silang kapera-pera. As in, wala silang pinanggalingan, iilan lang sila, galing siya sa bundok. Pumunta siya sa kanilang dating simbahan,
Yung mga gustong sumama sa kanya, sumama, doon sila nagsimula. Tapos, 39 years after, eto na yung meron sila. Diba? Sabi nga ni Randel Bunagan, may resibo si Pastor. Sure win na yan. Sabi ko nga kay Jay Guevara kanina, doon sa Banatero sa Seminay. Sabi kasi niya, dati gustong-gusto kong magpunta sa Boracay, Palawan, yan yung mga pangarap kong puntahan. Pero alam nyo ngayon, ang pangarap kong puntahan, yung Glory Mountain, Prayer Mountain, Davao. Kasi nga naman, hindi natin talaga alam na may mga ganitong lugar pala dito sa Pilipinas. Na ang ganda pala ng Pilipinas at may pag-asa pala ang Pilipinas. Bakit? Merong isang lugar dito sa Pilipinas na grabe ang disiplina, zero corruption at nag-uumapaw ang kanilang kumbaga yung kanilang yaman nag-uumapaw dahil sila ay may disiplina at nagtutulong-tulong. Kaya hindi natin alam na may Glory Mountain, na may Prayer Mountain kasi hindi naman mayabang si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, itong mga ito, ginawa niya. Sabi nga ni, mayroon din sinabi si Coach Oli kanina, walang perang ninakaw si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko, wala talaga siyang nanakawin. Unang-una sa lahat, yung pera na yan ay kanila. Oo, so hindi lang sila ang nakinabang noong kanilang yaman, pati yung labas. Ano ang pakinabang nung yaman nila? Una, Seminay, nakakakuha tayo ng mga balitang hindi bias. Na mga balitang talagang totoo kung ano yung nangyayari sa lipunan, yun talaga yung pinararating sa atin ng Seminay. So, hindi ba, serbisyo publiko na yan? O isa pa, yung insurhensya, inubos, naging katulong si Pastor Apollo Kibuloy sa paglaban sa mga NPA. O ano nangyari? Naubos na sila, ang dami sumuko. O hindi ba? O ano pa? Ano pa yung mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Aside from that, marami siyang mga activities, marami siyang mga ayuda na ibinibigay nung panahon pa ng pandemya. Hirap pa ang buhay, nag-aayuda na yan sila at pag nag-ayuda yan, kumpleto. Hindi lang pa 5 kilo, 2 dilata, 2 noodles, 1 biskwit. Hindi ganoon si Pastor Apollo Kibuloy pag nagbigay yan ng mga donasyon, kabang-kaban na bigas. Alice Miel, salamat kayo Mr. Chair. Tree planting. Ganun yan siya pagka nagbigay. So talagang dito mo malalaman na ito si Pastor Apollo Kibuloy, 39 years yung simbahan. Nakita nyo kung gaano kayaman? Nakita nyo kung gaano kadami yung kanilang pinagsasalu-saluhan na biyaya galing sa isa't isa't, galing sa langit, di ba? O tingnan mo, finraise na. Tingnan mo finraise na ng gobyerno yung mga assets nila. O bumagsak ba yung simbahan nila? Nagutom ba sila? Hindi. Bakit? Kasi disiplinado sila. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, kahit na wala siya dyan sa KOJC, gumagana po yan independently or talagang dahil may tiwala at mababait at talaga namang matatalino yung mga tao dyan, ang lakas-lakas pa rin nila. O hindi ba? So dito mo talaga malalaman na si Pastor Apollo Kibuloy ay fit at hindi nagsisinungaling sa kanyang mga ipinapangako sa atin. 47 bills. Hindi pa man nagsisimula yung kampanya, ni wala pang 2 buwan simula nung nag-file ng Certificate of Candidacy. Wala pa actually, 8 O so wala pang 1 buwan, October 8 yung last O so wala pa siyang 1 buwan na nag-file ng COC, meron na siyang nagawang 47 bills. So sabi nga ni Diego Latigo, ganyan si Pastor pag naging senador, kahit walang pondo magkakapondo. Oo, kasi resourceful siya at tutulungan niya at tuturuan niya tayo kung papaano maging resourceful. Kung magiging senador ito at malay mo, ibigay ng Panginoon na mahal niya talaga Pilipinas, maging presidente pa natin to, we are in good hands. Alam mo, nagkaroon ng pag-asa ang buhay natin dahil pwede talaga kung ito magtatakbong presidente at hindi tatakbo si Inday, all in ako dito.
39 years, ganito na ang nagawa niya. Tingnan ninyo yung mga ibang mga simbahan dito sa Pilipinas. Sa ilan daan taon na silang nandito. Tingnan ninyo kung gaano na ba karami yung mga masasabi natin na pagkakakilanlan nila. Yung mga ano nila, mga parang mga monumento nila. Mga nagawa nila. Mga outreach nila. Yung kanilang pag-share ng kanilang blessings. Tingnan ninyo. Lalong-lalo na in terms of infrastructure, tingnan mo kung anong meron sa Kingdom of Jesus Christ. Meron na silang dome. Na pinakamalaki sa buong Asia, if I'm not mistaken. Baka sa buong mundo. Meron silang eskwelahan na nagtatap at talaga naman yung mga doktor ng mga nakaraan. Congratulations dun sa mga pumasa sa board exams na mga bagong mga doktor natin. Lalong-lalo na yung mga nag-bar exams nung nakaraan. Itong Jose Maria College sa buong Mindanao, na siya, nakikilala na siya, and just recently parang nag-champion yata yung basketball team ng College of Law ng JMC. Sabi ni Short Funny Videos, pro Duterte ako, Boss Dada, pero ayaw ko kay Pastor Ki. Bakit? Sige nga, ilagay mo bakit. Anong ayaw mo sa kanya? Bilis, ilagay mo Short Funny Videos. Putangin na ka, hindi ka pro Duterte, pusta ako. I can smell you. Yung kahit gaano kalayo, amoy na amoy kita. Ilagay mo kung bakit ayaw mo kay Pastor Kibuloy. Kasi nandito nga ako para ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga reservations ninyo. Kasi ako, meron din akong reservations. Meron din akong mga katanungan noon. Meron din akong mga ayaw. Pero naliwanagan ako at naipaliwanag sa akin lahat yon. At handa akong spend yung aking time para ipaintindi din sa inyo yun. So Short Funny Videos, ilagay mo dyan. Ano ang reservations mo tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy? And I will try to answer you as much as I can. Bilis! Kita mo, wala ka naman maisagot. Anak ng tinapay. Kapag kami mga ganyan kayong mga statement, pag binigyan kayo ng pagkakataon, na ninyo. Sinasabi ko na nga sa inyo dito kung ano ang meron kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano ang meron sa mga congressman ngayon na ayaw natin. Liquidation by certification. Ayaw natin nun, di ba? Ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, aalisin ko yan. Kapag ako ang naging senador, aalisin ko yan. At kahit na hindi pa man naaalis yan, ako magpapakita na ako sa magiging transparent ako sa gagastusin natin. So wala kang tanong, Short Funny Videos, wala kang tanong. So sinabi mo lang dito, pumunta ka lang dito para sabihin mo na Duterte ka pero ayaw mo kay Kibuloy. Ulul! Style mo bulok, baka baka alagad ka ni Ontiveros, ha? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ako basta ko yan, we always talk, marami pa rin kaming mga katanungan, and every time na may mga katanungan kami until now, nasasagot pa din naman nila, and we are always kumbaga kami, yung contented doon sa mga sagot na nakukuha namin from them. So kung ano man yung mga katanungan ninyo, ano man yung mga agam-agam ninyo, ano man yung inyong mga reservations, ano man yung inyong mga ayaw, pwede nyong ilagay dyan and isasagutin natin. Kung hindi ko masasagot, ililista ko yan and then I will ask them personally. Pararatingin ko sa kanila yung mga tanong na gusto nyong masagot. At assignment ko yun. Kapag di ko nasagot at binigay ko sa kanila, nasagot nila, sasabihin ko sa inyo kung ano yung sagot na yun. Yan. So, sige, ilagay nyo lang dyan yung mga comment kasi talagang babasahin nila. Ngayon, tingnan natin itong balitang ito sa no to liquidation by certification na plano ni Pastor ECQ. Isang senatorial aspirant ang magsusulong na maibasura ang sistema ng liquidation by certification sa paggamit ng pondo ng Kongreso.
Alamin Yan yung sinasabi ko eh. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, ganito ha. Marami siyang mga nakita sa bayan natin at marami siyang mga naririnig na mga reklamo ng taong bayan na gusto niyang tugunan. Nagkaroon ng problema doon sa pagpapatupad ng batas patungkol sa yung sa kanya, yung tawag dyan, yung pag-try na ma-arrestuhin siya, yung pag-serve ng warrant of arrest illegally, yung mga ginawang kabulastugan, ginawang pang-aabuso, human rights violation sa kanilang compound, sa kanilang simbahan. Lahat 'yan at lahat ng mga hinaing nating lahat ng mga pinipigilan nilang alamin natin, siya na ang aalam para sa atin. Again, si Pastor Apollo Kibuloy, di naman yan politiko. Marami ng mga offers sa kanya before at yung mga politiko lapit na ng lapit sa kanya, pero hindi naman yan nag-aspire to become a politician. Nangyari lang po na pumasok na siya ngayon sa politika kasi nga nakita niya na marami talagang mali at naging biktima siya ng mga pagkakamali na yun. So it's about time na ikaw bilang isang biktima ng mga kakulangan ng batas, pagkakamali sa batas, nung mga pagmamalabis sa batas, ikaw talaga yung kasi ikaw talaga yung pinaka may kredibilidad na umayos ng mga pagkakamali na to kasi naranasan mo eh. Sabi ni Agina ng Mindanao, isa akong Muslim but I support Pastor Kibuloy. Alam ko maraming Muslim ang natulungan niya. Imagine, magkaiba ng paniniwala, magkakaiba ng ethnicities, magkakaiba ng pananaw sa buhay, pero nagtutulong-tulong at magkakaisa. Hindi ba si Pastor Apollo Kibuloy, kahit ano ang reliyon mo, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kanyan, mamahaling kanyan dahil ganyan nila pinalaki yung isa't isa. kung sino ito sa report ni MJ Mondihar. Maingay ngayon sa social media ang hashtag hindi mo pera yan kaugnay sa paggasta sa pera ng gobyerno, partikular na sa Kongreso. Partikular sa kinikwestiyon ng hashtag hindi mo pera yan ang liquidation sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa Senado at Kamara. Sa ilalim kasi ng Concurrent Resolution number 10, hinahayaan ang mga senador at kongresista na isailalim sa liquidation by certification lamang. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng resibo para i-liquidate ang lahat ng gastos ng kanilang opisina. Kaya kwestiyon ng political vlogger at foreign relations scholar ni si Sas Rogando Sasot, resibo at hindi certification ang kailangan sa accounting ng mga opisyal para hindi bulag ang publiko kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. Tinawag din ni Sasot na legalized corruption ang concurrent resolution na kailangan raw ihinto sa lalong madaling panahon. Dahil dyan, isusulong ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy ang paghinto sa nasabing sistema. Isa ito sa plataporma ng butihing pastor sa ilalim ng kanyang anti-corruption program sa Senado. Nakilala si Pastor Apollo sa Zero Corruption Leadership. Tama, kasi si Pastor Apollo Kibuloy, sabi ko nga sa inyo, kung si PRRD ang kung crime buster si PRD, si Pastor Apollo Kibuloy, corruption buster. Kasi nga yung krimen sa kanyang nasasakupan, hindi niya pinapayagan, lalong-lalo na yung corruption. Narinig ko nga kanina na kapag kasi Pastor Apollo Kibuloy naglagay ng isang budget sa isang proyekto, hindi mo yan pwedeng kunan kahit pamasahe, pang merienda. Bawasan ko to pang merienda namin. Bawasan ko to pang ganito na. Hindi, para yan talaga dun sa proyekto na yun. At walang tipid-tipid. Pag nagbigay ako ng pera sa proyekto, lahat yan gagamitin natin para sa proyekto na yan. Now, kung may sukli, ibig sabihin nagkamali tayo. Hindi mo pwede ibulsa yung sukli na yun. O natapos natin yung project, okay naman. May sukli, ayos. May extra tayo. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, kapag ganun ka perfectionist si Pastor Apollo Kibuloy, kapag may natirang pera doon sa budget, ibig sabihin, hindi mo na maximize yung budget. Therefore, palpak yung project. Kaya nga zero eh. Kaya nga zero. Di ba napapansin ninyo, si Leni Robredo dati, nung siya ay vice president, anong nangyari? Ang dami niyang savings. Ang daming savings ng opisina niya. May budget yung opisina niya. Tapos,
may natitirang budget pagkatapos ng taon. Humihingi na naman siya ng budget, hindi pa niya nauubos yung budget na inallocate sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Maganda ba yun dahil nakatipid tayo? Hindi. Ibig sabihin, yung pera na binigay sa'yo, hindi mo na maximize. So instead, yung pera na yan nakabili pa sana ng services para sa mamamayang Pilipino, itinago mo. Hindi, yung budget nandiyan yan para gamitin, hindi para itago. Kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ganun. When I put something dyan, ano ka, gagamitin natin dyan. From 1 peso to the last centavo, gagamitin natin para sa proyekto na yan dahil yan yung pinlano natin, yan yung feasibility studies natin, yan yung budgeting natin. Therefore, para yan dyan. Oh, Diego Latigo, kaya maputla daw yung spaghetti ni Lenny. Kaya maputla kasi nga tinipid. Dito kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi pwede sa Kingdom of Jesus Christ yung pwede na. Pwede na yan. Okay na yan. Naku po, bawal na salita sa kanila yun. Kung hindi siya dalawa lang yan, pangit at tsaka maganda. Hindi pwedeng pangit, pwede na tsaka maganda. Hindi ganun. Kailangan sa Kingdom of Jesus Christ, laging maganda, laging maayos. Sabi ko nga sa inyo, pag-alis nung pulis, nung pag-alis nung pulis noong KOJC, pucha, pinagtatanggal nila yung mga paso, lahat ng mga halaman, pinagtatanggal nila yung mga bermuda, pinagbabaklas nila. Kasi nga, na ano na yun nalagyan na yun ng kademonyuhan ng mga hayop na mga nagpunta dyan sa kanilang sa kanilang compound. Ganun sila ka-perfectionist. Kahit yung arrangement ng halaman, kahit yung arrangements ng mga bato. Pag kumakain kami, Diyos ko po, talaga naman yung itsura ng kinakain namin, ayaw mo nang kainin sa ganda. O kasi nga, hindi sa kanila pwede yung pwede na. Lagi sa kanilang, kumbaga meron tayong laging sinasabi na service excellence. Excelente yung kanilang serbisyong ibinibigay sa isa't isa yun ha. Paano pa kaya kung si Pastor Apollo Kibuloy magiging senador ng Pilipinas? O di yung the best niya, yung ibibigay niya kasi sanay siya dun eh. He always want yung best mo ang ibigay mo sa akin. Yung best mo ang ibigay mo sa ating simbahan. Kaya maganda boses mo, mas gandahan mo pa. Maganda mukha mo, mas gandahan mo pa. Maganda yung design, mas gandahan mo pa. Ganun sa kanila, di ba nga, sa lang nila yung CR nila, pwede kang kumain sa loob ng CR. Kaya nga ang tanong ni Coach Oli kay Kati Binag, kumakain ka ba sa CR? Kasi nga, yun ang nila. Oo, Revolution of Excellence. Yun ang nila, yun ang kanilang panuntunan dyan sa kanila. Ang CR, hindi malinis yan kung hindi mo kayang kumain dyan sa loob. Kapag pumasok ka ng CR at may naamoy ka kahit katiting lang na panghe, madumi yung CR. Ganun kay Pastor Kibuloy. Kaya nga ang linis-linis ng CR, kaya ang laking issue sa kanila na yung mga pulis, binigyan nila ng CR tapos tayo na wala pang isang araw, barado na. Ang iitim na ng mga tubig. Laban taxpayers, laban Pastor Kibuloy, sabi ni Euler's Identity. Salamat kayo, Mr. Chair. So kung gusto talaga nating matapos ang corruption, kailangan merong isang tao na magli-lead by example. Si Pastor Kibuloy ang magli-lead niyan para yung lahat ng mga maging uniformed ba, lahat ng mga senador sundan siya kasi mahihiya sa kanya. Sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC, bagay na nais niyang dalhin sa pamahalaan. So napakahalaga yan na dapat yung 350 plus 24 senators will be able. O, sabi nito ni Ayan Zalamea, Boss Dada, PACQ or Yorme, saan? Saan? Ian Zalamea. Saan? PACQ or Yorme? Anong pinagtatalunan natin dito? Yung nagawa ni Yorme sa Maynila versus nagawa ni PRR ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Hindi comparable yun. Ayon Zalamea. It's not, you cannot compare apples to oranges. Oh, hindi pwede. Hindi natin pwedeng i-kumpara yun. Okay lang maging fanatic, pero wag naman parang baliw na. Magaling si Isko.
Magaling si Isko, pero hindi natin pwedeng ikumpara kay Pastor Apollo Kibuloy. Iba yung nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala pang taong nakakagawa ng ganyan, maniwala kayo. Walang pera ng gobyerno dyan. Sa 2028 presidential election, if ever, Pastor Apollo Kibuloy ako all day, every day. Pastor Apollo Kibuloy ako, Ayan Zalamea all day, every day. Kapag tumakbo si, sorry to say, alam ko iskonyan ka, pero ganun talaga buhay. Resibo, pinag-uusapan natin. Yung resibo ni Pastor Apollo Kibuloy, wala siyang pera ng gobyerno na ginamit dyan. Pera nila lahat dyan. Rosario Versace, TY, sa continued support kay Pastor Boss Dado, of course. Of course. Oh, all the way. You cannot compare Isko to Pastor Apollo Kibuloy kasi yung pagiging mayor ni Isko, trabaho niya yan na pagandahin yung Maynila. Kaya maganda rin yung resibo niya. Pero kung ikukumpara mo yung resibo niya sa mga resibo ni Pastor Apollo Kibuloy, na pera nila yung ginamit nila para sa bayan, para sa mga sarili nila, wala silang pera galing sa gobyerno. Doon ako sa alam kong walang korupsyon. Alam ko rin, hindi korap si Isko. Pero syempre, doon ako sa mas magandang track record. Pero you cannot compare apples to oranges. And come 2028, ngayon pa lang, ako na-experience ko na, nakita ko na kung gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy, kung paano lumaban si Pastor sa corruption dito sa Pilipinas, kung paano siya lumaban sa mga NPA, kung paano siya lumaban sa sa walang utang na loob na gobyerno. Nakita ko na eh. So yes, Pastor Apollo Kibuloy all the way. Able to account for every centavo. Hindi naman natin sinasabi na kakasuhan, hindi lang, reportorial. Ipakita nyo magkano ang ginastos nyo, saan nyo ginastos. Napakahalaga niyan. Batay sa plano ni Pastor Apollo, dapat may detalyadong documentation at may opisyal na resibo ang lahat ng gastos ng mga taga-kongreso. Sakop dyan ang lahat ng government transactions, pati na ang awarding sa mga infrastructure projects ng bawat senador at kongresista. Kapag natupad, malalaman na ng publiko kung magkano ang ginastos sa bawat tulay, kalsada at iba't iba pang mga... Dahil dyan sa panukala na yan ni Pastor Apollo Kibuloy na hubaran yung mga congressman, mga senador, hubaran pati presidente dahil dito sa pagiging transparent sa mga ginastos, maniwala kayo, putya. Baka talagang lintik ang Tama, hindi natatakot si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi putya, ano pa bang mga pwede nyong gawin sa akin na mas worse? Lahat na ng ginawa nyo. Lahat na ng ginawa nyo sa akin, puros pinakamatitinding kawalang hiyaan na yun. So bakit pa ako matatakot? Yun ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy because he has nothing to lose. Nandiyan na siya sa sitwasyon na yan, lumalaban na siya, itodo na natin. proyekto ng bawat mambabatas. Sa tingin ko maraming sa ating mga kababayan ang papayag. Ayan repeal, Article 10, liquidation by certification. Nakikita nyo kung paano siya, hindi siya yung tipo ng tao na nangako lang. Pinapangako ko sa inyo yung ganito. Papaano mo gagawin? Pag-uusapan namin. Hindi. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala pa siyang wala pa siyang mga, parang halimbawa ako senador, di ba? Meron ako mga consultant, gano'n. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala pang consultant to. Siya pa lang mag-isa to. Nakakulong pa. Nasa kulungan pa siya. Tingnan mo, repeal Article 10, liquidation by certification. Pucha, alam niya kung ano yung batas. Existing law, Article 10 of the revised Penal Code addresses liquidation process in public funds, allows official to certify the liquidation of funds without proper documentations. Meaning, alam ni Pastor yung problema. Alam niya yung eksaktong batas. At alam niya kung ano yung problema dito sa batas na ito. Sabi niya, proposed amendments repeal this article to enforce stricter accountability measures on public fund users, require detailed documentation and audits for all public expenditures. Overview, may ganun pa siya. Overview, this proposal seeks to repeal provisions that allow officials to certify the liquidation of funds without proper documentation, which can lead to corruption. Scope affects all government transaction involving public funds. So lahat ng mga transaksyonnes
ng pamahalaan na ang ginastos ay pera ng taong bayan ay dapat dumaan dito sa tamang proseso na ito, which is maipakita yung liquidation ng detalyado. Manner of implementation, anong gagawin niya? Magda-draft daw siya ng bill for repeal and present it in Congress for deliberation. Puta, makikipagdebate siya. Establish stricter accountability measures for public fund usage. So, ganito siya gumawa ng plano. Hindi lang basta plano. Meron ka lang napanaginipan, sasabihin mo na, napanaginipan ko kagabi, ganito ang gagawin ko. Pag tinanong ka, paano mo gagawin? Hindi ko pa alam. Saka mo na sabihin pag alam mo na. So ito si Pastor, pinakikita niya sa inyo, alam ko na kung anong gagawin ko, dito tayo magsisimula. Di ba? Ayan sa Lamia. Salamat, Boss Dada. Supporter nyo kami dito sa US. Salamat din sa'yo. Di ako, sumasagot lang ako sa mga tanong ninyo as much as I can, o as accurate as I can. So dito mo makikita na talagang si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi lang puro salita. Pag nagsalita siya, meron siyang detalye at alam niya kung anong gagawin. O tanungin mo yung presidente mo. Tanungin mo yung ibang mga senador, anong plano nila sa Pilipinas? O pag sinabi nila yung plano nila sa Pilipinas, tanungin niyo kung paano nila gagawin 'yon, paano magmamaterialize, paano nila sisimulan. Walang may sasagot yan mga yan sa inyo. Laway lang ang puhunan ng mga yan. Diyan kasi ilan lang naman ang pondo natin, pataas ng pataas ang ating utang, no? Nakita ko yung percentage to GDP ng ating utang ay talagang manglulumo ka. Ang sasabihin mo, saan pa tayo kukuha ng pondo? Kung hindi yan gagawin, hindi magiging transparent, walang magiging accountable. Si former Senator Ping Lacson ang nagsulong sa concurrent resolution ng Yan, putragis na yan. Yan si Lacson. Oh, yan. Dapat hindi na manalo yan. Oh, tandaan ninyo ang may kagagawan nung liquidation by certification ay walang iba kung hindi itong Tolonges na ito. Kaya alam nyo nang gagawin niya, iswak natin yan sa Imbornal, kasama ng lahat ng mga kasamahan niya diyan sa ticket ni Bongbong. Number 10 na kinikesyon ngayon ng publiko. Sa kanyang mensahe sa X, nilinaw ni Lacson na itinuwid niya ang naunang hakbang sa isang 2013 Senate resolution na layong isalang ang lahat ng mambabatas, mapasenador man o kongresista sa disposition ng Commission on Audit. Sa US Congress, detalyado ang liquidation ng bawat senator at congressman, kasama sa Statement of Disbursements kahit maliit na gastos ng opisina. Antakin mo, taxi, ride share, putang ina. Sa Amerika ganito. Kaya naman palang yaman-yaman ng Amerika, alam ng mga tao kung saan napupunta yung pera nila. Mantakin mo pati $42 na taxi, pamasahe. Nakalagay pa, basta ginamit mo pera ng taong bayan, kay candy binili mo, kay brief na bacon, o kay pinang beer house mo, kailangan ilagay mo dito ang kakapal ng mga mukha nyo. Ito ang gustong gawin ni Presidente, ni future Senator Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas. Ganito ang gusto niyang gawin. O, saan ka? Doon ka sa magnanakaw? O doon ka sa i-expose yung mga magnanakaw? Gaya ng pangkain ng mga tao, bayad sa gasolina, sa lodging at iba pa. Para naman kay Professor Tikia, walang ibang senator Diba, Joyce Adventure, pati stapler, scotch tape, putya nakalagay. Putya, ganyan ang gagawin ni Pastor. Ayaw nyo ba nung ganun? O kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong tanong bakit ayaw nyo kay Pastor, ilagay nyo dyan. Bibigyan ko kayo ng 1,000,000 reason to vote for Pastor Apollo Kibuloy this coming election. Kung ayaw nyo ng kaginhawaan, kung gusto nyo ng puro magnanakaw sa Pilipinas, ayaw nyo ng pagbabago, huwag nyo iboto si Pastor. Pero kung gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo ng talagang matinong senador, gusto nyo ng talagang magtatrabaho, walang pakialam sa pera, may pera na yan, mayaman na yan sila. Mayaman na yan sila, hindi nila kailangan ng pera. Tsaka matanda na si Pastor. Tsaka si Pastor, may pera nga silang sarili sa Kingdom of Jesus Christ, hindi nga niya inangkin. Nagtry nga mag-ampon si Pastor Apollo Kibuloy ng bata, hindi nga siya na-approve dahil wala siyang pera. Wala siyang bangko. So dito mo makikita na si Pastor,
Zero corruption talaga. Wala siyang hindi niya inaangkin na pag-aari niya yung mga kung ano man yung meron yung Kingdom of Jesus Christ. Siya ang ulo, siya ang nag-isip, conceptualize, siya ang nagdesisyon, siya ang nagplano ng lahat, siya ang dumiskarte. O sino ang may-ari? Silang lahat, Commonwealth Royal aspirant ang narinig niyang nangakong ibasura ang Concurrent Resolution number 10, kundi si Pastor Apollo lamang. May mandato ang mga legislators, which means nanggaling sa taong bayan yung right nyo to do your functions. So kami, humihingi kami ng accountability at transparency ninyo. Yung pinanggalingan ng kapangyarihan nyo galing sa taong bayan. So yan, dapat nating tulungan dyan si Pastor Kibuloy na maisabatas at maayos ang congressional operations. Para sa Diyos sa Pilipinas kung Tama naman yung sinasabi nyo na revenge vote. Revenge vote tayo. Huwag natin iboto lahat ng nakakonekta, na nakalink kay Bongbong Marcos. Tingnan niyo yung ticket niya. Lahat ng ticket niya, wag nyong iboto. Meron doon sa mga ticket niya ng mga matitino, yun yung mga wala lang silang choice. Dahil yung mga partido nila nag-merge, ayan, napasama sila doon. May mga matitino dyan. May mga matitino sa mga senador na yan. Pwede nyo naman kayong bumoto dyan. Pero alam nyo na kung sino yung mga kurakot, yung mga walang nagawa, yung mga walang silbi dyan sa ticket niyan. Lalo na katulad ni Pacquiao, ganyan. Katulad ni Lito Lapid, ganyan. Yan, mga wala talagang nagawa yan. Ako, bilib pa nga ako dyan kay Bong Revilla. Kahit na ganyan-ganyan yan si Bong Revilla, kahit na sinasabi nyo artista, budots-budots. Pero sa lahat ng kandidato ni Bongbong Marcos, si Bong Revilla lang yung nagpakita ng mga nagawa niya sa Senado nung siya'y senador pa. Siya lang yung transparent. Nung nag-file sila ng mga COCs, lahat sila. Si Bong Revilla lang yung naglatag ng mga nagawa niya, mga bills na nagawa niya, na co-author niya dyan sa Senado. Kaya alam nyo, kahit papano, ganyan. Hindi lahat ng artista, bopols. Hindi lahat ng artista katulad ni Lito Lapid. May mga artista na magagaling na mga senador din. Nandiyan si Robin Padilla. Nung nakaraan, ang ganda ng performance ni Jinggoy. Hindi magiging successful si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kampanya laban sa corruption at pagpapaayos ng buhay natin mga Pilipino kung hindi tayo boboto ng mga magko-complement sa kanya. Ibig sabihin, kung hindi tayo boboto ng mga matitinong iba pang senador, may hirapan din si Pastor Apollo na may hirapan din si Pastor Apollo na i-implement itong mga batas na ito na gusto niyang gawin. Kasi kung haharangin din niya ng mga kasamahan niyang kurakot na senador, di ba? So wala rin. So kailangan, kung gusto nating manalo si Pastor, magpanalo din tayo nung mga tatakbo sa 2025 elections na makakatulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Halimbawa, sa healthcare system, alam natin na talagang dinivote ni Senator Bongo yung kanyang time sa healthcare system. Sa health services ng Pilipinas. May gusto rin si Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa ma-improve yung healthcare system natin. Maganda, iboto natin si Bongo para pagdating sa healthcare, may makakasama, makakatandem si Pastor Apollo Kibuloy. Peace and order, nandiyan dyan si Bato de la Rosa, iboto natin si Bato de la Rosa para makatulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagbabalangkas ng batas para mapagtibay pa yung peace and order sa Pilipinas at marami pang iba. Yung mga senador na sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, wala na yan mga lugar sa sa mga politika sa Pilipinas. Kaya ilaglag nyo na lahat ang mga hinayupak na yan. Ayan, at syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share. Syempre, maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang blessings. Mabuhay kayo, God bless you. Habang buhay, kung tatanaming utang na loob ang inyong suporta.